Kaya po ako nandito, mangungutang po sana ako sa inyo para po pangbayad ko sa tuition para makagraduate. Willing po akong magtrabaho kahit anong trabaho po dito, mabayaran po sana yung papautang nyo. Nakaka-touch naman itong sinasabi ng batang to. Gusto ko po sanang makapagtapos na para patulungan niyo po yung magulang ko. May sakit po kasi yung mama ko. May tumor po yung mama ko na operahan lang po. Pero wala po may pambili ng gamot. Sobrang tuwa namin na kaming napili niyong lapitan. Sure, yung 68,000, dadagdagan pa namin yan para matapos mo yung pag-aaral mo. Tanggapin niyo po itong inyong pamasahe na pinangako ni Sir Rafi, pati yung reimbursement din na ginastos mo nung ikaw ay pumunta dito. So yan ay 4,000 pesos po. Sana makauwi ka ng safe doon. And then regarding doon sa iba pang pinangako ni Idol Rafi na pambayad doon sa inyong loan and then yung mga pang-medical na tulong para po sa parents nyo ay sasagutin po namin lahat yun. Pupunta po kami doon para po personal ding maiabot sa inyo lahat ng financial assistance and syempre medical assistance po para sa parents nyo. Nang ganun ay gagraduate ka na talaga. So okay sa yan. Kamusta pong anak at estudyante itong si Shania? Ayos naman ang pag-aaral niya. Talagang suportado din. Halos sa lahat ng kinita ko sa pag-tricycle ko, pumunta lahat sa kanya. Ano po ba sir yung pinaka-mahirap na pinagdaanan ninyo bilang tatay ni Shania na kayo talaga pangunahin na sumusuporta dito sa batang ito? Nangungutang ako para maibigay ko lang yung kinakailangan niya. Ginagawa ko para makaaral lang, para kung sakali makapagtapos, makaano sa mga kapatid niya din, makatulong. Ano po yung klaseng pagsubok po na naiisip niyo po minsan na parang gusto niyo na siyang pagtigilin sa pag-aaral dahil hirap na nga po? Kasi nagkasakit si Mrs. tapos nagkasakit din ako. Ganun. Sabi ko, hindi ko na kaya. Yun ang sinabi ko. Umiyak din, tapos umalis. Pag-iigihan niya yung pag-aaral para yun lang naman ang ano ko sa kanya. Para matupad niya yung pangarap niya. Congratulations sa inyo, siya ay graduating student na pero gaanong hirap po yung dinhanas po ninyo makatapos lang po siya? Grabe ma'am dahil lahat ng klaseng trabaho papasukan ko lang para makapag-aral sila. Dami niyo pong pinagkakautangan para lang po may pangtustos po sa kanyang pag-aaral. Yung gas girl namin nakautang ko ng 15K. Tapos nung pumasok siya sa pag-aaral sa Tuigaraw, nag-loan ako ng 200,000 noon sa St. Joseph Cooperative. Kaya hindi ko na babayaran hanggang ngayon. Bilang ina, mahirap din. Pero ang inano ko lang, basta ay siyempre yung gusto niya. Kung naisip ko yung kung kumusta siya, ayun, parang inano ko lang, paano ang pag-aaral mo, yun lang yung parang inano ko lang siya. Tinanong kung kumusta ka, ganun, kahit malayo ka, basta porsigido ka sa pag-aaral. Kamusta po ang buhay ninyo, pamilya dito? Dalaw, mahirap pag ma'am, dahil wala ka namang kaming bukirin. At talagang umaasa sa kayod din. Di yun na lang ang kinabubuhay namin. Pag minsan, sumama ako sa construction, ganun. Ta-tricycle, magko-construction sa kung may matrabaho, ganun. May pambili ng bigas. Basta importante may bigas. Kasi dito, talagang simple lang ang buhay. Yung may mga maasenso din, pero dumiskarte din. Ayan, nagtatanim lang kami ng mga, hindi naman yung likod lang, tanim ng mga gulay na pwedeng pangkain para maanoan lang yung pangangailangan. Kasi
Actually, naawa rin ako sa asawa ko kasi kayod trabaho eh. Nagpapasada and then sa construction din po. Pasok kong minsan para lang, siyempre, ilan ang anak namin? 4 ang pinag-aaral. Tapos yung panganay namin, wala rin trabaho. Yung maitutulong ko lang yung mga gawaing bahay. Gusto ko rin makatulong, yung gusto ko rin naman na magnegosyo sana. Kaso wala na rin naman puhunan para matulungan ko lang yung mga pang-araw-araw na gastusin. Tumawag sa akin na staff ni Sir Rafi, hindi mo ba alam? Hindi ko talaga alam. Kasi yun nga inaano ko. Papasalamat ako sa opisina ni Sir Rafi dahil may ganyan na tumutulong. Ano po yung maipagmamalaki nyo bilang anak nyo po si Shania? May determinasyon naman siya. Kaya niyang lumakad na ganun. Nagulat din ako na ganun na kayang-kaya niya palang maglakad ng ganyan na bagay. Mahal na mahal kong itong anak kong to kasi yun ang sabi na, siya daw ang dupre ko. Ewan ko, siyempre yung mga ibang sila. Pero sa ano naman, wala namang favoritism, kaso lang siya ang naunang kapagtapos sana. Kaya siyempre yun, nilalaan namin yung mga ano namin sa kanya. Mahal na mahal ko yan dahil siyang prinsesa sa pamilya namin. Tama yung pinuntahan mo. Pinag-isipan mo na pagpatulong para hindi naman masasayang yung pagtulong ni Sir Rafi sa'yo. Tapos tulong din sa amin na magulang mo na hindi namin makakalimutan na ginawa ni Sir Rafi. Pupunta po kami mismo sa school ni Shania para mabayaran yung balance niya sa tuition. At wala na po kayong poproblemahin, sir, na kanyang balance sa tuition. Sir Idol, salamat at sana ang dami pang taong tutulungan mo at saka ang Panginoon na lang ang magsusukli sa kabutihan mo. Maraming salamat kasi malaking tulong sa amin kasi dahil sa hirap ng buhay, sagad sa trabaho ang asawa ko. At least makapagpahinga ng konti. Laking tulong sa amin yan, sir. The more na marami kang tutulungan, magtitiple din na babalik sa'yo. Blessing na pumunta sa'yo sa iyong pamilya. Mahal na mahal ka ng mga taga-Kalinga, sir. Ikaw ang number 1 sa puso namin. Hindi ka ba nalulungkot na ikaw ay lumayo pa? Naiisip mo pa yung mama at papa mo sa kalagayan nila ngayon? Para sa akin kasi doon na nga ako lumaki, doon ako nag-aral nung elementary to high school. Ang taas kasi ng pangarap ko kaya mas gusto kong lumayo. Iniisip ko naman yung kalagayan namin. Pag doon kasi ako, iniisip ko parang hanggang doon na lang din yung pangarap ko. Kaya lumayo ako para mas matupad ko yung pangarap ko. Kasi pag nandun ako, mas iniisip ko yung problema, yung hirap. Kaya pag nandito ako, mas nababawasan yung iniisip ko. Pero alam ko na naghihirap sila doon. Pero iniisip ko rin yon. Pero para sa akin kasi, hindi ako hanggang doon lang. Mas gusto kong umangat sa buhay kaya lumayo ako. Nasasabi ng iba na maganda naman sa Kalinga, ba't di ka pa nag-aral doon? Hindi kasi nila alam yung mas makakita ka ng opportunity sa ibang lugar. Hindi yung hanggang doon ka lang sa pinanggalingan mo. Bakit naman BS hotel management yung course na gusto mo? Pag makatapos ako, yung pangarap kong maging stewardess, flight attendant. Para pag nakapasa ako sa pagiging flight attendant, nasisweldohan ka na nga nakatravel ka pa sa iba't ibang bansa. Gusto ko na pong makapagtapos at makatulong sa pamilya ko. Kaya ako nagpupursige sa pag-aaral. First time mo na magbiyahe pa Manila? Nanonood ako dati kay Sir Rafi hanggang ngayon. Tapos sabi ko, baka sign na to na siya yung tutulong sa akin, kako. Kaya kahit di ko alam magpa-Manila, pinursigi kong pumunta doon. Desidido akong pumunta doon kahit di ko alam yung pupuntahan ko. Sabi ko, makarating lang ako doon, hihingi ako ng tulong. Tapos nung nandun na ako, sabi ko sa sarili ko, thank you Lord kasi worth it yung pagpunta ko dito. Bakit mo isinekreto sa magulang mo naman ang iyong pagpunta kay Idol Rafi, Shania? Kasi po ayaw ko pong mag-alala sila. Ang dami na naming problema, tapos pag alam nila na biyahe ako mag-isa, tas ganun lang yung perang dala ko, tapos hindi ko pa alam yung pupuntahan ko. Alam kong pipigilan ako, tapos
pagsasabihan pa na wag ka nang pumunta kasi baka maligaw ka or hindi mo alam yung pupuntahan mo, baka mapalaboy-laboy ka sa Manila. Yun yung mga naisip ko kaya hindi ko na lang po sinabi. Ikaw daw ay na gasoline girl. Kamusta naman yun, Shania? Sakto-sakto lang yun sa pang-allowance kong pabalik ng Tuge. Pag pumupunta ako sa amin para lang mag-part-time, sakto-sakto yung sweldo na pabalik dito pang-allowance ko. Ito po ako nakatira ngayon sa Tuguegarao kasi malapit sa school ko. Mag-isa man pero kinakaya ko naman. Pag may problema ako, dito ako tumitingin. Kahit papano nababawasan yung stress na nararamdaman ko. Nabigla ako, nakaabot sa opisina ninyo yung aming estudyante rito. Si Shania kasi nagpupursige siya makatapos sa kabila ng kahirapan ng buhay. We know that. Panuntunan namin na magbigay ng edukasyon sa lahat. Isa kami sa pinakamababang presyo, siguro pinakamababa sa buong Pilipinas. Mag-aaral talaga namin dito. Alam namin na ginagapangin ng mga magulang. Napansin namin, no, yung school nyo po, pinapayagan, ina-allowed po yung student na makapag-exam and makapag-take ng course kahit hindi po fully. Totoo yan. Iba nga rito sa amin, nakagraduate na, nagbabayad pa. Nauunawaan namin yan. Hanggat may nakakatulong, tumutulong kami. Salamat na marami na tulungan mo yung aming estudyante. 31, 32, 33, 67, 68,000. Tapos yung sobra, 120. Zero balance. Shania, ito na yung tuition fee na bayaran na natin at makikita mo dito, ayan, yung 68,122 pesos ay zero balance na. In short, ikaw ay bayad na sa iyong lahat ng tuition fee balance. Binilin din sa amin ni Idol Rafi na yung sukli dito sa 100,000 na kanyang binigay sa inyo ay iaabot namin talaga. At ito po ay magsisilbing panggastos po ninyo sa gamot po ni tatay, sa therapy nyo nay, makakatulong po ito, malaking bagay po ito. Ito po ay 33,122. 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33. 33,260, ma'am. Yan po ang sukli po sa pinambayad po ni Idol Rafi sa inyong tuition fee ng inyong anak. Sir Rafi, maraming salamat po. Salamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa amin ngayong buwan na to ay hindi namin makakalimutan, sir. Mabuhay ka, sir. Aside dun sa tulong niya na 100,000 para sa school mo, pinapaabot niya rin ang brand new cellphone. Tanggapin mo yan. Balita ko parang sira na yung cellphone mo, no? Oo ate, may LCD na tapos basag-basag na. At ito pang cash na 35,000 pesos para makatulong sa'yo lalo sa school year mo, sa mga requirements mo sa school. 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Maraming salamat po sa dagdag na tulong nyo. Hindi ko pa expect na dadagdagan nyo po yung tulong nyo sa akin. Kasi po para sa akin, sobra-sobra na po yung binigay nyo nung una. Maraming salamat po sa bagong cellphone at sa 35,000 na dagdag. Thank you po.